Let's invite the presence of the Lord Jesus Christ. And Holy Spirit, take full charge and help us in this prayer. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat, dinadakila, sinasamba, pinapapurihan at tinataas po namin ang inyong ngalan, Panginoong Jesucristo, sa bawat araw po ng aming buhay, sa bawat gawain, sa bawat platform, Panginoon, tanging pangalan mo lang ang maitataas at hindi po kami. Lord God, nawa po itong live na ito ay palaganap niyo po sa mga nawawalan nyo pa pong tupa, nang sila po ay malocate nyo na po, ma-reach nyo na po sila upang sila ay makapakinig ng inyong kingdom gospel, mataniman din po sila ng binhi at siya po nila kayong hanapin at isik ang inyong kaharian, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa pang-araw-araw, kayo na po ang manguna, lalong-lalo na sa gabing ito. Lord God, Holy Spirit, ikaw na po ang siyang magturo at gumamit ng aming mga boses ni Sis Angel at hindi na po kami. Wala po kami ditong ambag, Panginoon. Tanging kayo lamang ang aming inaasahan po dito. Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Kung ano man po ang kailangan panglinta amin na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon, saan po kami linisin, ituwid at disiplinahin, Panginoon. Kung ito man po ay may naitanim pa sa amin dito sa aming puso na unforgiveness, Panginoon, pride, envy, idolatry, Panginoon, hate, at kung ano man po na hindi nyo kinalulugod, tanggalin nyo po ang lahat ng ito, linisin nyo po kami, at tulungan nyo po kami na maging karapat-dapat po sa nalalapit yung pagbabalik. Maipresenta po kami sa inyo, Panginoong Jesucristo, as holy, blameless, and righteous. Kaya sa pang-araw-araw, Panginoon, tulungan mo po kami na mapanatili ang aming mga damit na puti at walang bahid dungis, Panginoon, sa aming mga sariling mga laman at dito sa kasamaan ng mundo. Lord God, nawa po yung aking mga brothers and sisters, huwag niyo pong hayaan na mawala po sa inyong will, Panginoon. Hatakin niyo po kami pabalik sa inyong will, Panginoon. I-convict niyo po kami every time na kami ay minagagawang hindi po naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dahil tanging ang will niyo lamang po, Panginoon, ang aming susundin. At hindi po yung sa amin at hindi, lalong-lalo nang hindi dito sa masamang mundong ito. Patuloy niyong kaawaan ang bawat kaluluwa na nananatili pa rin po na mapagmataas, na matigas at ayaw sumunod sa inyo, Panginoon. Hipuin ang puso ng aming mga mahal sa buhay. Papunta dito sa inyong kaharian, Panginoon. Kaawaan niyo din po yung mga tao na namamersecute po sa amin, na nagsasalita ng masama dito sa aming ginagawa para sa inyo, Panginoon. Hindi po talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Pero kami, Panginoon, bilang inyong utos na ipairal namin ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, ayun ay aming gagawin, Panginoon. Sila ay aming patatawarin, sila ay aming pakikitaan ng kabutihan, Panginoon, at ipapanalangin pa po na maligtas, Panginoon. Iligtas niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo na po ang bahala. Siyang will niyo na po, Panginoon, ang matupad at masunod sa aming buhay at hindi na po yung sa amin. Lord God, pagkalooban niyo po ang aking mga brothers and sisters nung kanilang mga confirmation sa kanilang calling, sa kanilang gift, nang maipagamit na po nila dito sa inyong kaharian, Panginoon. Karunungan, Panginoon, puspusin niyo po sila. Kagalingan sa karamdaman, Panginoon. Zeal or sigasig sa paglilingkod. Tanggalin niyo po yung laziness nila, Panginoon, lalong-lalo na sa pagbabasa ng inyong salita, Panginoon. At siyang nawa po ay maisa-isip, maisa-puso at maisa-buhay po ang bawat salita na kanilang nababasa at napapakinggan sa bawat araw, Panginoon. Lord God, yun din po ang ipinapanalangin namin, intimacy, Panginoon, sa bawat isa. Nang siyang po, yung me time po namin sa inyo ay hindi po talaga mawawala, Panginoon, dahil yun po ang pinaka-importante. Lord God, turuan niyo po kami na mahalin po kayo, na mas mahalin pa kayo sa pang-araw-araw. Turuan niyo kami na pagkatiwalaan pa kayo ng lubos sa pang-araw-araw. Tulungan niyo po kami na mas manampalataya pa sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas makilala po pa po kayo ng lubos at mas lumalim pa po sa inyo ng lubos. Yun lamang, Panginoon, kami ay lubos at labis na nagpapasalamat sa lahat po na pagkakaloob niyo po sa amin at nagagawa sa pang-araw-araw, Panginoon. Wala na kaming ibang hiling, kundi ang makapiling na po kayo magpasawalang hanggan. Tangi ang ngalan niyo lamang ang aming isisigaw, ang aming tatawagin at itataas sa bawat pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. Tinataas po namin ang mga panalangin ng bawat isa at pinakamataas na papuri, pagpupugay, pasasalamat, ang inyong kaharian, kadakilaan, ang lahat ng pagpapala ay galing sa inyo, Panginoon. Kabanalan, pagmamahal at kapayapaan ay mapasa inyo, magpasawalang hanggan. Aming Panginoong Jesucristo, sa inyo lamang po ito tinataas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, one Lord. Amen. Maraming salamat, Amen Panginoon. po. Amen. Ayan po, start na po tayo.
Ayan. Zephaniah chapter 1, 2 and 3 po yung ating itatapik. Magandang Balita Biblia version po yung ating gagamitin. Ayan. Sabayan niyo po ako dyan kung may Bible kayo or dyan po sa screen. Dyan sa screen ni Brother Charles. Ang araw ng paghatol ni Yahweh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zephaniah, anak ni Kusi at apo ni Gedalayas. Si Gedalayas ay anak ni Amarayas at apo ni Hezekias. Ano po ito? Tawag dito? Tinanggap ni Zephaniah ang pahayag na ito ng si Josias na anak ni Amon ang hari ni Judah. So, ito daw po, si Prophet Zephaniah, so si Zephaniah sa English, ay ano po siya, prophet sa panahon po ni Josiah. Ayan, si Josiah po, no? Kung babalikan natin mga kapatid, konting background lang. Sino ba to si Josiah? Balikan natin, nandito po siya sa 2 Kings, chapter 22, and then chapter 23. Medyo isa-summarize ko na lang mga kapatid kasi medyo mahaba siya. Konting ano lang, background lang kung sino ba to si Josiah. Kasi diyan siya sa panahon ni Josiah naging prophet at nagbigay ng mga, babalaang mensahe galing sa ating Panginoong Diyos. 2 Kings, chapter 22. So, sabi po dito, ayan. Ito pong si Josiah ay great-grandson po ni King Hezekiah. Kilala niyo naman po si Hezekiah, no? Si King Hezekiah, mga kapatid. So, ito po, si Josiah, dito sa chapter 22, ayan o, nag-reign po siya sa Judah. Isa po siya sa pinakabata na naging hari. Sabi po dito, no, 8 taong gulang. Alam ko po, parang pangalawa siya sa pinakabata. Meron atang 7 years old, kung di ako nagkakamali. Pero yan, isa siya sa pinakabata na nag-reign. Diba? So, sabi po dito, 31 years po siya nag-reign sa Jerusalem. And then, ang sabi po dito, no, siya ay lumakad ng matuwid. Diba? He has done good in the eyes of the Lord. Amen. So, sabi po dito, no? Sabi po dito, he did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the way of David, his father. And he did not turn aside to the right or to the left. Talagang, no, hanggang sa kanyang kamatayan, naging tapat siya sa Diyos. Amen. So, ang sabi po dito, no? Ay, dito pala, Brother Daniel, yung nabanggit mo naging prophetess si Huldah. Dito sa panahon ni Josiah. Ayan, may prophetess na si Huldah. And then, no, kung isa-summarize ko lamang po yung mga ginawa po ni Josiah, ni King Josiah, ay, di ba nga po siya ay lumakad ng tuwid. Naging tapat siya sa Panginoon at sinunod niya po yung lahat ng utos ng Panginoon. Lalong-lalo na, naalala niyo po sa Book of Amos. Di ba na-topic natin doon na tawag dito, warning ng Panginoon na wawasakin niya yung lahat ng Diyos-Diyusan, yung altar ng Diyos-Diyusan. Dito po yun, sa panahon ni King Josiah. Siya ang gumawa nun. Ayan o, sabi dito, he burned. Sabi dito, he bring out of the temple of the Lord all the vessels made for Baal, Asherah, all the hosts of heaven. He burned them outside Jerusalem in the fields of Kidron and carried their ashes to Bethel. Sabi din po dito, no? He broke down the houses of the male cult prostitutes and who were in the house of the Lord. Moreover, the altar of Bethel, the high place erected by Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin, the altar with the high place, he pulled down and burned, reducing it to dust. He also burned the Asherah. So sa makatuwid, lahat po nitong mga Diyos-Diyusan nilang, mga altar-altar nila, pinadestroy po ni King Josiah. Grabe po, no? Talagang grabe yung respeto, yung takot niya at pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. Ginawa niya po ang lahat na ito, nakalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na lahat ng ginagawa nito, ng mga, di ba, dito na mga taga-Juda, ay winasak niya yung mga Diyos-Diyusan na mga ito. Sabi din po dito, ayan no, ang sabi po, he sent and took the bones out of the tombs and burned them on the altar and defiled it, according to the word of the Lord that the man of God proclaimed. And Josiah removed all the shrines also of the high places that were in the cities of Samaria, which kings of Israel had made, provoking the Lord to anger. So, kung ano daw po yung kinagagalit ng Diyos dito sa mga sinasamang Diyos-Diyusan, ay siya nang pinasira. He did to them according to all that he had done
at Bethel. Yan po no, yung altar sa Bethel. And he sacrificed all the priests. Ibig sabihin, sinacrifice niya po yung mga priest. Sinunog niya po itong mga priest na ito na lumalapastangan sa Panginoon of the high places who were there on the altars and burned human bones on them. Then he returned to Jerusalem. So, ang dami niya pa pong ginawa dito. Pati yung mga necromancers, alam niyo yung mga talagang kasuklam-suklam sa Panginoon, pinatanggal niya. Talagang grabe yung pagsunod niya sa Panginoon. At lahat ng kinagagalit ng Panginoon na nandun sa kanyang nasasakupan ay siya niyang talagang pinaalis. Ayan o, yung lahat ng abomination sa Panginoon na nakikita dito sa land of Judah ay pinatanggal niya. Sabi din dito, pati yung eto, yung sa final na, yung death niya, namatay po siya sa isang battle. Ang pumatay po sa kanya ay Pharaoh Necho, king of Egypt. So, dyan po siya namatay. Pero, diba sa buhay niya bilang king ng Judah, talagang ginawa niya ang lahat ng inuutos at kalugod-lugod at matuwid sa paningin ng Panginoon. So, palakpakan naman po natin, no? Ang ating Panginoon sa buhay po nito, ni King Josiah. Kanina, nagpapasalamat din ako sa Panginoon ko, thank you Lord, may ganit. Kasi, minsan lang tayo makarinig ng ganitong, di ba? Ng ganitong king na lumalakad ng talagang matuwid sa Panginoon. Kasi karamihan, no? Evil yung ginagawa. So, grabe. Thank you Lord. So, balik po tayo. Ayan po yung background ni King Josiah. So, sabi po dito, verse 2, wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Kita nyo yung galit ng Panginoon, no? Lahat, walang itinira. Hindi lamang tao, kundi mga hayop, walang ititira. Yan yung kanyang galit. Pupuksain niya daw ang lahat ng tao at hayop. Nadama yung mga hayop sa kasamaan ng tao, mga kapatid. So, imagine niyo na lang, sa nalalapit po na pagsusunog ng Panginoon, talagang wala po siyang ititira. Lahat po ng hindi sumunod sa kanyang kalooban ay makakasama po dito sa kanyang galit, 'di ba? Apoy. Tutupukin po sila. So, sabi po dito no, verse 4, paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Judah at Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. So ito po yung binasa natin kanina. Yung sinunog ni King Josiah, yung mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Talagang sinunog niya. 'Di ba? So, sabi ng Panginoon, wawasakin niya ang lahat ng nalalabi, wala siyang ititira na bakas dito sa pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Maging yung mga pari o naglilingkod doon, talagang isasama niya. Na yun nga po, nagyari po, na-fulfill po doon sa panahon ni King Josiah. So sabi po dito, kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Ito yung mga sumasamba po sa creation lamang. Iba din sa mga buwan at bituin, imbis na dun sa lumikha. Ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh. Ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Sino yung Milcom dito? Parang ito si Molek, no? Hindi ako nagkakamali. Verse 5. Tama ba? Ito ba si Molek? So, sabi dito, no? Silang mga tumalikod na sa paglilingkod. Diba? Tama ba? Si Yahweh ba? Sorry. Si Molek, no? Itong Milcom ba yan? Tama ba? Okay. So, sabi po dito, silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. Kasi imbis na po na humingi ng patnubay sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay doon na po sila sa mga Diyos-Diyosan. Diyan nga po sa mga sinasamba nila, namang alam naman natin na wala namang kabuluhan. Na alam natin, ang sinasamba nila ay demonyo. Yung mga inaalay po nila, katulad dyan sa mga altar, iba, yung mga sinusunog nila, yung mga anak nila, upang maging sacrifice, living sacrifice, mga kapatid, ay para sa mga demonyo. Iba, hindi po para sa Diyos, kasi po, hindi nga po yun. Hindi po yun kagustuhan ng Panginoon. Kasi linikha niya ang buhay, bakit niya naman
Diba? Bakit niya naman po kukuhanin mga kapatid para lamang sa ganito? So ang sabi po dito, no, tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh. Sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh, inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay. At inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Juda. Yung sinasabi po dito na inanyayahan niya ang mga panauhin, yun po yung sasakop sa Juda. Na nandyan nga po yan, no, mga kapatid. Kay Jeremiah, Prophet Jeremiah, Lamentations. Ayan po yan, ang mga ano nito ni Prophet Zephanias. Yan, si Jeremiah, Habakkuk, and Nahum. Nandyan din po kasi yan sa mga, parang iisa din po yung mga ano nila yun, no? Yung mga warnings nila dito sa Juda, sa Samaria, sa Jerusalem, di ba? Sa Israel. So sabi po dito, sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, gayon din ang mga nagnanakaw at pumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Ito nga po yung binabanggit natin kanina, no? Willing na willing sila isacrifice yung mga anak nila, buhay. Kriniit ng Panginoon, kikitilin lamang nila para sa mga walang kwentang Diyos-Diyusan na sa demonyo lamang inaalay. Yan po yun mga kapatid, no? Grabing kalapastanganan sa Panginoon. Kaya po, nagpupuyos ang galit niya. Lalong-lalo na talaga dito sa idolatry ng mga kapatid, which is, kung i-relate natin sa ating henerasyon, hindi na lamang po mga ribulto, mga altar ng Diyos-Diyusan ang nangyayari ngayon. Ang modern day idolatry ay ang inyong sariling laman. Sariling kagustuhan nyo yung sinusunod nyo. Sariling pagnanasa nyo sinusunod nyo. Sarili nyo, alam nyo yun, sarili nyo lamang po na alam nyo, yung alam nyo sa buhay nyo, yun lang po yung sinusunod nyo. Yan po ay idolatry mga kapatid. Kasi isa lamang po dapat ang sinusunod natin. Ang ating Diyos na lumikha. At hindi po tayo na creation lamang. Sino tayo para magmarunong sa buhay natin? Limitado lamang po yung nakikita natin. Limitado lang po yung nalalaman natin. So mag-surrender tayo, magpasakop tayo dun sa ating lumikha. Sa Diyos na lumikha po sa atin. So sabi po dito, no, nagnanakaw at pumapatay. Yan nga po yung mga nakakalungkot po yung mga tao. Dahil po, sa sobrang kasamaan na po, na tumigas na po yung puso nila, talagang nandyan ang umiiral po sa kanila, ay ang, di ba, mga demonyo, alam naman natin sa kumpas ni Satan, wala po silang habas na kumitil ng buhay at gumawa ng masama, lalo ng magnakaw. Ito nga po, no, natapik din natin sa Amos yan. Nagrabe sila mag-oppress ng mga dukha, inaapi po nila yung mga dukha. Kahit kasing halaga lamang ng pares ng sandalyas ang utang, binibenta nila as alipin po dun sa mga kalaban po ng mga nasyon, mga kapatid. So sabi po dito, no, sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda, mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod, at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Tumangis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal, ang mga nagtitimbang. Dito po, no, mababatid po natin. Katulad din po sa kakatapos lang nga po natin, no, sa Amos, mga kapatid. Ganon din po, no. Ganon din po yung binanggit ni Prophet Amos na pinahatid sa kanya ng Panginoon ang lahat ng mangyayari nga po dito sa Juda, mga kapatid. Dahil po sa kanilang patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyusan, patuloy na pang-aapi sa kanilang kapwa, hindi po sila nagiging pantay. 'Di ba? Wala nang justice. Social injustice ang nangyayari, mga kapatid. Talagang wala pong wala pong ititira, sabi nga dito, no. Sila po ay magtatangis, mananaghoy po sila. Doon lamang sila magsisisi sa mga ginagawa po nila. Kung kailan nandyan na po yung judgment, na po yan, na witness po yan ni Prophet Jeremiah. Makikita nyo po yan doon pag binasa nyo, lalong-lalo na sa Lamentation, sa panaghoy, mga kapatid. So sabi po dito, sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ng Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama.
Heto nga po yung mga tao eh. I-relate natin ngayon sa generation ngayon. Kasi po, ang mga tao, kung sino pa yung nagsasabi na hindi, saved by grace na kami. Kahit nandyan pa sila sa gawaing sa makalaman at makamundo. Saved by grace na daw sila kahit ganun yung ginagawa nila. Wala daw mangyayaring masama sa kanila. Nasa kanila daw ang presensya ng Diyos. Di po ba? Sabi ng Panginoon eh. Ang pananampalataya na walang pagsunod o walang mabuting bunga ay useless. Sabi nga po no John chapter 15. Ang sanga na hindi magbubunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So yung mga sangang iyon, di ba, yan ay mga believers. Yan ay mga believers sa Diyos. Siya nga ay nakaabay dun sa puno, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi ka magbunga, wala kang pagbabago, wala kang spiritual transformation, wala kang pagsunod sa salita, sa will ng Panginoon, sa kanyang salita, ay masusunog. Kasamang masusunog, mga kapatid. So sabi po dito, samsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Sa makatuwid, mga kapatid, ang kanilang pinaghirapan ay hindi nila mapapakinabangan. Kasi ito ay ipapawasak ng Panginoon sa mga kaaway. Sabi po dito, lahat nga ng mga pinaghirapan po nila, no, ipapasamsam sa kaaway. At yung mga kaaway na sumakop sa kanila ay siyang sasakupin lang din po ng iba. Yan po yung ginawa, no, ng Panginoon. Talagang, di ba, dito sa Old Testament, mga imperyo, mga empires, mga nations nagsasakupan. Pinag-iisa kasi ng Panginoon eh. Para isa na lamang, di ba sa New Testament, mundo na. Mundo mo, buong mundo na po. So sabi po dito, mga kapatid, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis nang dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Kahit nga daw po yung mga magigiting, mga malalakas na mga sundalo ay iiyak. Uuwi na lamang daw po na nakahubad, di ba? Kasi nga po, sa sobrang galit ng Panginoon, wala po, pagka talagang wrath ay, binuhos ng Panginoon, wala na po diyang awa kasi ito na yung awa eh. Dito pa lamang yung nagpapahayag yung mga propeta ng warning ng Panginoon, awa na yan. Pag nagbibigay ng awa ang Panginoon, tanggapin mo agad. Makinig ka agad. Kasi nga, pag nawala na ang awa at wrath na lang ang natira at judgment, wala na po. Diba? Talagang wipe out, mga kapatid. So sabi po dito, iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makakapal na ulap. Sabi nga po, no, kahit dun sa, sa Book of Amos, hindi po magiging masaya ang kanyang, ang kanyang pagbubuhos ng wrath. Talagang galit, madilim daw po. Yan din po ang mangyayari sa 2 Peter chapter 3, wrath, pagsusunog po sa mundo. Na kadiliman ng mangyayari, madilim, malungkot, mga nag-iiyakan, mga nagsisigawan, mga nagsisitakbuhan. They are running for their lives. Doon pa lamang sila magsisisi. Doon pa lamang sila iiyak, luluhod kung kailan huli na. Samantalang tayo, na ngayon pa lamang, ay tinanggihan ng lahat ng pagnanasa at kasarapan sa buhay dito sa mundo at ngayon nagsasuffer for what is right. We suffer faithfully, mga kapatid. Lumalakad ng tapat. Kahit naghihirap, pero nandyan ang Panginoon, nagbibigay sa atin ng kapahingahan, ng kagalakan, ng deep joy, at peace. Yan po yung importante, no? Talagang regardless sa hirap natin sa buhay, nandyan ang Panginoon. Nandyan ang makapangyarihang Panginoon, di tayo iniiwan. Di natin mag-isang binabagtas tong paghihirap, itong narrow path na ito. Kasama natin ang Panginoong Jesucristo. So sabi daw po dito, no, araw ng pagtunog ng trompeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Yan nga po, no, sa pagsakop sa kanila.
sa nalalapit po na pagsamsam sa kanila ng mga kaaway na imperyo. Sabi po dito, padadalhan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao. Lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo, at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Yan nga po, no, sa Lamentation, mga kapatid. Wala na yung mga bangkay nila. Noong mga dati namumuhay sa kasarapan ng kanilang mga laman, puro kasiyahan, puro pagpapayaman, puro pang-aapi sa kapwa. Pero nung dumating yung wrath ng Panginoon, nangamatayan sila. Niwala silang makain at mainom. Yan po yan, mga kapatid, dahil sila'y nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Hindi po pwedeng hindi parusahan ng Panginoon ang namumuhay sa kasalanan at hindi po magbago sa buhay. Yan po yung lagi po, no, na pinapahayag ng Panginoon eh. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Parating na ang galit ng Panginoon. Diba? Yan po yung pinapahayag din natin eh. Warning. Ang warning na ito, na binabanggit din po natin sa pang-araw-araw, repent for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na po siyang bumalik. Kailan ka pa magbabago? Kung kailan huli na? Diba, mga kapatid? So sabi po dito, diba, awa, nandito na yung awa eh. Yan, awa na yan. Na nakakarinig kayo ngayon ng mga warnings. So sabi po dito, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasaki ng lahat ng naninirahan sa lupa. Sabi nga po dito, no, mapanibughong puot. Sa English po, fire of jealousy. He is a jealous God. Na ito nga po, na mga taga-Juda na ito, na walang habas, na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, meron tayong lumikha, diba? Diyos na lumikha na siloso. Ayaw niya. Siya ang lumikha sa'yo, tas sa iba ka nagpapasalamat, sa iba ka sumasamba, sa iba ka sumusunod, sa iba ka naniniwala. Paanong hindi po siya magagalit? Paanong hindi po siya mapupuot at magbubuhos ng kanyang wrath, mga kapatid? 'Di ba? Sabi nga po, no, ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ng lahat ng naninirahan sa lupa. Talagang foreshadowing to. Foreshadowing na po kasi buong daigdig na ngayon nababanggit dito. Foreshadowing na to ng nalalapit po na wrath. Nagalit ng Panginoon dito sa mundong ito. Dito sa evil, wicked, and faithless generation. Na ginagawa po, 'di ba? Na tama ang mali ay tama. Ganyan ang deception ni Satan, mga kapatid. Na ang mga tao, sabi nga dito, no, lalakad sila na parang bulag. Ito nga po ang dahilan na kung bakit nananatili pa ring bulag ang mga tao. Dahil din po sa mga bulag na nagtuturo. Diba? Bulag, nagtuturo din ng bulag, pareha silang mapapahamak. Kasi nga po, ayaw po nilang makinig dun sa katotohanan na hatid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta noon. Pero ngayon, tayo mga servant, pinur out niya na yung spirit niya in his female and male servants. Kaya po tayo ngayon ay nakakapagpahayag nito, hindi sa sarili nating karunungan, kundi ang banal na espiritong na nakapuspos po sa atin, ang siyang nagsasalita at nagpapahayag ng mga bagay na ito, ng warning na ito. So sabi po dito, no, Zephaniah 2, pagpatuloy natin. Wait lang, mga kapatid. Ang hina ng internet ko. Wait lang. Ayan, Zephaniah 2. Ang panawagan na magsisi. Magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya. Bago kayo ipadpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago niya lasapin ang matinding galit ni Yahweh bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyong tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. So heto po, no, ang tinatawagan po dito, yung mga makikinig nung warning, nung panawagan na magsisi, yung mga mapagpakumbaba, hindi yung mga matitigas ang puso, pinatigas ng kanilang pride and ego,
ng kanilang mga makamundong paniniwala. Diba sabi po dito, yung mga mapagpakumbaba daw na susunod at talagang tatanggapin yung panawagan na magsisi, magbago. Para hindi po masama dito sa parusa na ibubuhos ng Panginoon. Sabi po dito, hahatulan ng mga bansa sa paligid ng Israel. Walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Ashdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekrod. Familiar kayo dito sa mga nabanggit. Ito yung nabanggit sa Amos, di ba? Mga Philistines, mga cities of Philistine to mga kapatid. Na alam naman po natin, nakalaban ng mga Israelites, mga kapatid, sila din po ay, ayan, hahatulan, parurusahan din po. Same lang po nung kayong Prophet Amos dito kay Prophet Zephaniah, mga kapatid. Palestine yan ngayon, di ba? Other? Philistine. Oo, Yung Philistine. Palestine yan, di ba? Oo, Palestine. ngayon, yung modern day, yan yung tawag. Pero dati, Philistines yung tawag sa kanya. So, sabi po dito, no? Verse 5. Kahabag-habag kayong naninirahan sa mga baybay dagat. Kahabag-habag kayo, mga Keretita. Ang salita ni Yahweh ay laban sa inyo. Etong ano din, no? Yung Keretita sa Tagalog o yung mga tawag dito, mga Cheritites. Regarding dito sa mga Philistines, mga kapatid. Sabi nga po dito, no? Ang salita ni Yahweh ay laban sa inyo. Ito nga po yung mga hatol sa kanila, parusa. O taga-Kanaan, lupain ng mga Filisteo, lilipulin kong lahat ang inyong mga mamamayan. Sabi nga po niya, no? Dito sa mga susunod na verse and then dun sa kay Prophet Amos, talagang walang matitira sa mga dito sa mga taga-Philistines. Kasi alam naman natin yung modern day ngayon, 'di ba Brother Joy? Yung mga modern day ngayon, hindi na sila yan eh. Hindi na yan yung dating-dati, mga na yan, mga dayuhan na yan. So sabi po dito, at ang baybay dagat ay magiging pastulan, tahanan ng mga pastol at silungan ng mga kawan. Ang baybay dagat ay titirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Juda. Doon sila magpapastol. At pagsapit ng gabi, sila'y matutulog sa mga bahay sa Ashkelon, sapagkat makakasama nila si Yahweh na kanilang Diyos at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Sa makatuwid, meron pa rin pong remnant sa house ng Judah, yung mga sumunod dito sa panawagan sa unang talata dito sa chapter 2. Yung mga talagang mga natira, mga hindi inadya ng Panginoon na mamatay. Ito yung mga naging nanatiling mapagpakumbaba at sumusunod, nakikinig sa Diyos. Hindi katulad nung iba na patuloy pa rin sa kanilang kasamaan. So ito yung mga remnant na inadya ng Panginoon na dito sila sa mga baybay or sea coast. Baybay dagat po sila at manirahan, pansamantala. Ito mga remnant, lahi ni Juda, para pagsapit po ng i-restore na po ng Panginoon ang kanilang kayamanan, di ba? Mababalik po sila. Yan, may restoration pa rin naman, di ba? After 70 years, mga kapatid. May restoration na magaganap. Yan po, nasa Lamentations din yan, mga kapatid, di ba? Pangako ng Panginoon, may restoration pa rin para na lamang doon, dito, sa mga remnant. Kasi, pansinin niyo mga kapatid, ano to filtration talaga to. Sinasalang mabuti ng Panginoon magmula sa Old Testament. Magmula sa lahi ni Adam and Eve, 'di ba? Pababa. Lahat po 'yan sinasala ng Panginoon. Merong mga masumusunod sa kanya, merong mga gumagawa ng masama. Talagang hindi pa 'yun hindi pa doon nagtatapos. Dito po siya nakatingin hanggang sa atin. Ngayon, sa generation natin, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Tayo yung tinitingnan niya, tayo na napapabanal niya po ngayon. Tayo na sumusunod po sa kanya, dito sa kanyang kawan, dito sa kanyang kaharian, nakaano po tayo. Dito po tayo nananahan. Di ba mga kapatid, dito po tayo naglilingkod sa kanya. Tayo po yun na hiniwalay niya po dito sa kasamaan ng mundo. Finilter po tayo, we are filtered out dito sa wickedness ng mundong ito. Na, ang sabi ng Panginoon, kayo'y kinuha na dyan, galing sa kasamaan ng mundo, sa kingdom ni Satan, wag na po kayong umalis. Diba? Kasi pag umalis pa kayo, masasama na naman kayo dun. Sa mga tinatawag na sa Jude ay dumi. Dumi. Sila yung mga dirty spots. So kung babalik kayo dun sa marumi, magrurumi na naman kayo. Dito na nga, 'di ba? Para kayong alam niyo yung gold sa
yung gold sa tubigan, di ba pagka nakunguha ng gold, sinasala po talaga yun ng mabuti. Yun tayo. Sinala na tayo ng Panginoon, hiniwalay na po tayo. Para hindi na po tayo mabalik pa dun sa mga bato. Diba? Dun sa mga bato, nandyan sa lupa. Dito na po tayo. Palaguin po natin ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pananampalataya, karunungan, diba, mga espiritual na bagay. Diyan na po tayo magtanim sa mga pangmatagalan at talagang eternal na po na bagay. So sabi po dito, no, pagpatuloy po natin, verse 8, narinig ko ang pangungutya ng Moab at ang paghamak ng mga Amonita, iniinsulto nila ang aking bayan at ipinagmamalaking sasakupin ng kanilang lupain. Kaya nga't sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Isinusumpa kong mawawasak ang Moab tulad ng Sodoma. So itong mga Moabites po, no, nandun din yan kay Prophet Amos. Na alam naman po natin, mga kalaban din po ito. Kalaban po yan, kasama nito, no, yung mga Ammonites, kasama po yan, mga kalaban po yan ng mga Israelites. Sila po ay talagang parurusahan din po ng Panginoon. Nangyari na po yan, na-fulfill na po mga kapatid. Sabi dito, no, para daw pong Sodoma itong Moab at yung Ammon naman parang Gomora. Talagang wina-wipe out talaga ng Panginoon. Ang lupain nila ay mapupuno ng dawag at hindi na ito mapakikinabangan kailanman. Sasamsaman sila ng mga nakaligtas sa aking bayan at aangkinin ang kanilang lupain. Ayan po yun. Aangkinin na po ng mga remnant. Yung kanilang mga lupain, yung mga ano pa dun. At dun po, di ba? Para yung mga lupain na yun, mataniman po ng panibagong mga pananim at mapakinabangan pa po ng mga nanatiling tapat sa Panginoon. So sabi po dito, ito ang parusa sa kanilang kapalaluan at sa paghamak nila sa bayan ni Yahweh. Sisindakin sila ni Yahweh, pawawalang kabuluhan niya ang mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan, at siya ang sasambahin ng lahat ng bansa sa kani-kanilang lupain. Amen. So sabi nga po dito mga kapatid, no, ito yung parusa ng Panginoon sa lahat po ng kalapastanganan nila, sa lahat ng pagsuway nila, kapalaluan nila. Sa, di ba, itong mga kalaban na ito, itong mga kaaway ng mga Israelita. Grabe no, kung mababasa nga po natin yung sa Book of Amos, yung mga kalaban, talaga pong ginagawa po nila, katulad kanina sa mga Philistines, yung mga taga Gaza. Saka yung mga taga Tyre in Sidon. Binibenta po nila yung mga Israelita dun sa mga taga-Edom na kalaban din po ng Israelites para po sa pera. Kaganidan po sa pera mga kapatid. Ganyan kasama ang mga tao. Palagi na lang po na pinapairal ang greed nila. Sis Greed. Lynn, Pagmamahal sa pera. Yes, Sis Angel? sa Old Testament pala talaga, ang Gaza, ang Philistine, at ang Israel talaga'y magkalaban na Yes. Oo. Talagang Oo. na sila talaga Magkalaban na. Until now, sa generation natin na to, sila pa rin talaga ang pinakamatinding magkalaban. Yes. Diba? Mm-mm. Pero yung mga nakatira Thank doon, you, Sis Sis. Angel, hindi na sila yun. Mga dayuhan na yun, no? Mga dayuhan na. Pero Oo. ganun pa rin yung pangalan. Pero ang kung Same Old pa rin. Testament, pero kung Old Testament, ganun na sila. Mas Oo. pinatindi ngayon eh. Grabe Mm. ngayon eh. Kasi talaga ngayon, talagang ubos eh. Inubos na ng inubos yung buhay. Yes. Buhay talaga eh. Di ba? Kaya, Amen. grabe talaga. Kaya nga po, no, totoo yung sinabi dito ng Panginoon. Yung talagang, i-wipe out niya yung mga, yung mga Philistines. So, yung mga nakatira dyan, hindi na yan talaga mga Philistines. Pangalan na lang. Pero iba-iba na yung mga nakatira dyan. Kasi sabi dito ng Panginoon sa kanyang salita inano niya, yung lahat ng mga inhabitants, yung mga natitira pa. Pinerish talaga niya. So, sabi po dito, no, verse 10, wait lang mga kapatid, nawala yung ko sa Bible, wait lang. Ayan. So, sabi po dito, no, verse 10, ito ang parusa sa kanilang Nasaan na ba ako? Verse 12, sorry. God na po. Kayong mga taga-Ethiopia ay mamamatay rin sa digmaan. Sa kapangyarihan ni Yahweh ay wawasakin ang Assyria. Ibabagsak niya ang Nineveh. So remember, Nineveh, kay Prophet Nahum naman to mga kapatid, no? At ito'y matutulad sa isang disyerto.
So, remember Nineveh, dyan nga po na-topic din natin yan kay Prophet Nahum, sa Book of Nahum, na itong Nineveh, ito'y cruel nation, ito'y capital city of Assyria, cruel nation. Talagang wala silang awa, na pumapatay po talaga, nananamsam ng mga kayamanan, ng mga kabi-kabilang mga sinasakop nila. Pero ito, pinarusahan ng Panginoon. Diba? So sabi po dito, maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop sa parang. Ang mga buitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at tuhuni ang mga kwago sa may tapat ng bintana. Gayon din ang mga uwak sa may pintuan sapagkat malalantad ang mga kahoy na sedar. So dito po no, mga kapatid, yung mga lupain po nila, hayop na lang po yung nakikinabang. Yan o, sabi, lahat ng uri ng hayop sa parang mga buitre, magpupugad sa sirang haligi, parang desolate talaga, desolate. Naiwang puro mga bangkay na lang ang mga natitira dun sa lupa, sa lansangan, nakakalat. Kasi dahil po sa wrath ng Panginoon. Diba? So sabi po dito, ito ang mangyayari sa palalong lungsod na hindi nababahala at nagsasabing wala nang hihigit pa sa akin. Yan nga po yung mga taga Nineveh. Yan nga po yung mga taga Assyria. Prideful sila. Greed sila sa power. Talagang sasabihin nila, wala lang hihigit pa sa amin. Yan yung kayabangan nila. Diba? Sabi nga po sa salita ng Diyos, kung sino yung mga ganyan, magmamataas ay siya niyang ibababa. At yung kung sino nagpapakababa, siya niyang itataas. So dito, yung mga nagsasabi na wala na daw hihigit pa daw sa kanila. So yan, pinarusahan ng Panginoon. Hindi po umubra yung kayabangan nila sa Diyos. Sabi dito, no, anong laking kasawian ng kanyang sinapit ng tirahan siya ng mababangis na hayop. Kukutyain siya at pandidirihan ng lahat magdaraan doon. So sabi nga po, no, mga kapatid, talagang pandidirihan. Ayan. Yan yung mga ito yung Assyria, sinabi Assyria na talagang dati no mayaman. Mayaman ito. Capital nga po, no, mayamang nasyon. Lahat po ng kanilang sinasamsam ay pinapakinabangan nila yung mga kayamanan ng mga nasamsam nila, mga kapatid, no? Di po nila, wala silang pakialam, di ba? Kung mga maano ba yan, kung ano yung mga kinukuhanan nila, mga mahihirap, mga mayayaman. Wala. Basta ang sa kanila, wala na daw hihigit sa kanila. Pero, ang Diyos mismo sa kanila, nagbaba sa kanila, sa kanilang, alam mo yun, sa kanilang kayabangan. So sabi po dito, no, chapter 3, pagpatuloy po natin. Kaya mga kapatid, no, pag pinairal mo po talaga ang pride, destruction po talaga ang aabutin mo. Pero pag pinairal mo ang pagpapakumbaba, tulad kanina, dun sa unahan ng chapter 2, dito sa Zephaniah, nananawagan ng Panginoon dun sa mga mapagpakumbaba. Yung mga matitira na susunod sa Kanya. Kasi humility comes wisdom. So, pagpapakumbaba ang pinairal mo, yan ang gusto ng Diyos. Kasi yan ang trait niya, yan ang wangis niya, mapagpakumbaba. Pero itong mga taong ito, na mga mayayabang, diba? Mga ma-pride na tao na i-relate natin sa generation natin, napakadami. Pride nga po talagang magpapahamak sa tao. Diyan po talaga na natitisod ang mga tao sa pride nila. Diyan po sinusunod nila yung sarili nila. Pagiging selfish ambition nila. Yan po yun, mga kapatid. So sabi po dito, chapter 3, Zephaniah. Ang kapahamakan at katubusan ng Israel. Mapapahamak ang mapaghimagsik na lungsod ng Jerusalem. Punong-puno ng mga makasalanan at ng mga pinunong mapang-api. Hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Isipin niyo, mga kapatid, no? Ayaw nilang humingi ng tulong. Ganon sila maka-pride. Ganon sila mapagmataas. Ayaw po nilang matama. They hate instruction. They hate to be, diba? Yung wina-warningan sila na magbago. Yan ang mga tao. Kasi nga po, sanay na sanay sila na sinusunod lamang yung laman nila. Sinusunod lamang yung mga sarili nilang nasa. Ayaw nila na itatama sila ng iba. Kaya nga po dyan sila nananatili sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil yung mga Diyos-Diyusan na yan ay hindi naman sila kinukonvict na magbago. Pinapabayaan. Kasi nga walang buhay, walang kabuluhan. Nahayaan lang sila sa ginagawa nila sa pang-araw-araw na kasamaan. So sabi po dito, no, ang kanyang mga pinuno ay parang mga liyong umuungal. Ang mga
hukom na may parang mga asong gubat sa gabi na sa pagsapit ng umagay walang itinitira kahit na buto. Yan nga po, no, yung warning dito sa Israel, judgment dito sa Jerusalem. At dito sa sa mga nations na katabi. Na para daw pong yung mga pinuno ay liyong umaatungal. Yung mga hukom po nila ay parang mga asong gubat, wala pong ititira kasi nga po, 'di ba? Social injustice ang ginagawa nila. Yung mga hukom nila ay pumapabor lamang dun sa may mapapakinabangan sila imbis na pumabor sa tama. Which is ang Panginoon natin is justice God. Pero yung mga taong ito, ang ginagawa nila, injustice. Kaya po galit na galit ang Panginoon sa kanila. So sabi po dito, ang kanyang mga propeta ay hindi mapagkakatiwalaan at mapanganib. Ang kanyang mga pari ay lapastangan sa mga bagay na sagrado at binabaluktot ang kautusan para sa kanilang kapakinabangan. Para nga po mga Pariseyo, no? Mga Pariseyo, ganito mga kapatid, binabaluktot yung utos ng Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ganyan ang ginagawa ng mga mangangaral ngayon. Ng mga nakatayo sa pulpito, nangangaral para sa sarili nila, na kapakinabangan. Kasi po, nandyan po kasi yung pere. Yan, nandyan po kasi ang pera, mga kapatid. Nandyan yung greed, nandyan yung pagnanasa ng laman nila doon sa pera. So, nangangaral sila para gumanda yung buhay nila. May mga ganyan po, no? May mga ganyan po talaga. Hindi maiiwasan kasi nga po, loving man is root of all evil. Gamit-gamit yan ni Satan na hold, na grip sa kanila, sa mga tao na pera. Pagnanasa sa pera, yung kanilang drive, yung kanilang motibo, yung motibo nila para mangaral, para maghatid ng salita ng Diyos. Binabaluktot po nila yung 'di ba, yung utos ng Diyos. So sabi po dito, ngunit nasa lungsod pa rin si Yahweh. Dooy pawang tama ang kanyang ginawa at kailanmay hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipinapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan, ngunit hindi pa rin nahihiya ang masasama sa paggawa ng kasalanan. Ito nga po yung mga kapatid, no, na ang Panginoon ay justice God. Wala po siyang ginawa kundi magbigay lamang ng katarungan Parusahan ng may mga kasalanan. Bigyan ng kaukulang kaparusahan. Pero anong ginagawa ng mga masasama? Kahit na nakikita na nila yung dito nga po, no, kahit na nakikita na nila yung mga neighboring nila ng mga tawag dito, na mga lugar na pinaparusahan ng Panginoon, wala silang takot na matulad sila sa ganun. Bagkus iniisip pa nila, walang mangyayaring masama sa amin. Nasa amin ng Diyos. 'Di ba ganyan? Ganyan yung iniisip nila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na sila nahiya sa paggawa ng masama, sa paggawa ng kasalanan. Nilipol ko na ang mga bansa, winasa ko na ang kanilang mga tore at kuta, sinira ko na ang kanilang mga lansangan, kaya't wala ni isa mang dooy dumaraan. Gibana ang mga lungsod nila, wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Hindi na po mapapakinabangan, di ba? Sabi nga po doon, kung ano yung nila, kung ano po yung mga itinanim, mga pinundar nila doon, wala na. Hindi na mapakikinabangan pa dahil po sa kanilang kasamaan. Hindi po pwede talagang hindi parusahan ng Diyos. Kasi justice God po siya. Hindi po ang Diyos kasi hindi siya tinutupad niya po yung kanyang salita. Kung ano yung sinabi niya, siya niyang gagawin. Kasi justice nga po siya. So, bibigyan niya po ng kaukulang parusa. Yan nga po, no, sa Book of Amos. Sinukat niya. Diba mga kapatid? Sinusukat niya po yung mga tao sa mga ginagawa nila. So, nung sinukat niya po sa kanyang righteous standard, yung mga tao, diba itong mga taga-Israel, itong mga taga-Juda, ay nakita niya na sila'y hindi matuwid. Sabi nga din po dun sa Daniel, no, yung tekel ba yun? Yung sa handwriting sa wall, sinukat, tinimbang, ngunit nagkulang si King Belshazzar kasi nga sa kasamaan ng ginagawa niya. So, ganun din po, ang Panginoon, tinitimbang niya yan, sinusukat niya ang bawat isa, batay sa kanilang ginawa, sa kanilang buhay dito sa lupa.
Kung ang ginawa mo sa iyong kapwa ay kasamaan at hindi pagmamahal, parurusahan ka niya. So sabi po dito, no, mga kapatid, verse 7, kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin. Tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko. Ngunit lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Imbis na nga po sundin yung panawagan ng Diyos na magbago, yung warning, heto po ang ginawa. Mas lalo pang nasabik, mas lalo pang lumala yung paggawa ng kasamaan. Ganyan po ang mga tao. They are addicted sa paggawa ng masama. Kasi yung ano nila nandyan sa puso nila yun eh. Nandyan na, kasi nga po, yan po kasi ang ano, no, yung sa kasalanan. The moment po kay Adam and Eve, nung sila'y nagkasala, pumasok po yung evil dito sa puso nila. Nabalot po yung puso nila ng kasamaan. Kaya po, ang gustong-gusto na lamang gawin, yan ng laman nila, ay magkasala ng magkasala. Gumawa ng kasamaan. Kahit po pagsabihan, di ba, walang nangyayari. Yan po yung nawala po yung wangis ng Diyos. Naging sinful nature na lang. Na binabalik naman po ng Diyos ngayon. Dito, tayo ay kinuha niya mula doon papunta dito sa kanyang kaharian. Kanyang nilinis, pinatawad sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan. At dito po sa kanyang kaharian, mga kapatid, diba tayo'y nasa otoridad na ng Panginoon? Siya na yung ating, diba, mediator. Nandyan na yung kapatawaran, no? Na may freedom tayo, hindi para gumawa pa rin ng mga masasama o mga pamumuhay sa kasalanan o pagiging makamundo. Hindi. May freedom na tayo na lumapit sa Kanya every time tayo'y nadadapa. Lord, tulungan mo ko, nadapa na naman po ako. Hindi po ito naaayon sa identity nyo, kaya po, tulungan nyo ko, natanggalin po ito sa akin. Ganun po dapat. Yan po ang tinatawag po na may freedom na tayong lumapit, may freedom na tayong, di ba, nandiyan na yung kapatawaran eh. May freedom na tayong humingi ng tulong sa Diyos. Kasi na-reconcile na po tayo eh. Dati kaaway tayo ng Diyos, ngayon kabati na po tayo ng Diyos. Diba? Nandito na tayo sa kanyang kaharian. Tinuring niya na tayong kanya. Anak na, tagapagmana na. At hindi na kaaway. So, ganun lang po mga kapatid, no? Lagi nating pinapaalala na wag po kayong masingit ko lang, wag po kayong, alam nyo yun, yung napokus na po kayo dun sa pagkadapa nyo, hindi na kayo nakaahon. Pag nadapa po kayo, since nandito na nga po kayo, lumalakad na po kayo ng matuwid sa Diyos, dito sa narrow path, diba? Dito sa kanyang righteous kingdom, ay andyan na po yung kapatawaran. Lalapit na lamang po kayo sa Panginoon. Magrepent, diba? Magrepent at talagang lumakad ng tuwid. Talikuran nyo na yung ginawa nyo. Umahon na kayo dyan. Magpaakay na kayo sa Panginoon. Akayin niya kayo muli na lumakad muli. Huwag kayong pagka sinapokus na kayo dyan, wala na. Parang sasabihin, 'di ba, yung mga pinuput ng kasamaan sa isip nyo, wala na, hindi ka na mapapatawad, wala na. Kasi nungalingan lang 'yun. Na-defeat na nga ng Panginoon ang sin. He destroys sin. So, yung sin, yung lahat ng nakaakibat sa sin, which is death, wala na pong kapangyarihan sa atin. Death has no power on us. Sin has no power on us. Mga kapatid. Hindi na po yan ang nagkokontrol, hindi na tayo slave sa sin, mga kapatid. Hindi na tayo slave sa ating mga laman. May self-control na tayo ngayon. Diba? Yan, lahat ng pagtagumpayan ng Panginoon, sin, death, Satan, wala na yung otoridad, wala na yung kapangyarihan sa atin. Tinalo na yun ng Panginoon. Yun po yung lagi nating tatandaan, mga kapatid. Para hindi po kayo nalulugmok dyan sa pagkadapa nyo. Bangon lang, mga kapatid, repent at magpatuloy sa paglakad ng matuwid. So, balik na tayo, mga kapatid, verse 8. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ni Yahweh. Hintayin nyo ang araw ng aking pag-uusig, sapagkat ipinasya kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian upang idarang sila sa init ng aking galit, sa tindi ng aking puot. At ang buong lupa ay matutupok sa apoy ng aking puot. Lagi po ito. Lagi sa Old Testament, New Testament, lagi niyang pinapahayag na ang kanyang galit ay apoy. Siya po ay apoy. Na ang mga hindi sumunod, hindi po tumanggap ng awa, which is yung kanyang warning na magbago, yung panawagan niya na magbago, kasamang matutupok talaga ng kanyang
ng kanyang puot, ng kanyang apoy. Apoy ng kanyang puot. So sabi po dito, no, oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kay Yahweh lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia. Ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdadala ng kanilang handog. So yan nga po yung nabanggit dito sa mga unang chapter, no, yung remnant nga, no, na sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Pero ito yung sa chapter 3, mga kapatid, hindi lang to natatapos sa spiritual, ay sa physical. Talagang tagusan na to sa spiritual, mga kapatid. Na alam naman po natin, no, na yung restoration, kung dito may physical pa na restoration dito sa Old Testament. Ngayon, ang restoration na pong magaganap ay hindi na po dito sa mundo. 'Di ba? Nandun na po. Sa nakaabang po sa atin. 'Di ba? Sa nakaabang po sa ating New Jerusalem, mga kapatid. Kasi yung promised land po, yung paradise, hindi pa yun eh. 'Di ba? Meron pa pong tinatawag na nandiyan nga sa Revelation, no, New Jerusalem. So, yan na po. Wala na po dito. Wala na po dito yung restoration sa lupa. Bawasakin na to ng Panginoon. Nandun na po. Kaya nga po niya finiltered out. Sinala niya na ng mabuting-mabuti magmula pa sa Old Testament, New Testament, hanggang ngayon. In the present times, tayo ay sinala na niya. Hiniwalay niya na tayo mula dito sa kasamaan ng mundo. So, yun po, no? Yun ay para hindi na po tayo bumalik pa, magdumi pa. Babalik ka na naman dun, magiging kaisa ka na naman. Eh, di ba finiltered out ka na nga? Kinuha ka na nga dyan para kanyang pabanalin. Hihanda ka na niya. Kasi trial lang to, nandito sa lupa. Trial lang, para doon sa buhay natin eternal. So, ayun po yun, mga kapatid, no? So, sabi po dito, verse 11, sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa niyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Iiwan ko roon ang mga tao mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. So, lagi pong binabanggit ng Panginoon, yung mapagpakumbaba. Mga meek, ayan, meekness of His wisdom. Yan po, no, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, mapagpakumbaba. Yan. Kasi ang Panginoon ay mapagpakumbaba. Kita nyo? Diyos nagkatawang tao in a form of a servant. In a form of, 'di ba? Hinuhugasan yung paa ng kanyang mga disipulo. Na siya nating ginagawa ngayon bilang tayo ang kanyang tagasunod. Naglilingkod din po tayo sa ating kapwa. Hindi nagiging mapagpakumbaba rin tayo sa ating kapwa. Pagmamahal pa rin ang pinapairal natin sa ating kapwa. Kasi yan ang wangis ng Panginoon. Kaya yan po ang ating gagawin at susundin sa ating buhay. So sabi po dito, no, hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling, ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag, wala na silang katatakutan. Hindi na po matatakot kasi nandyan na ang Diyos. Nasa kanila eh, nasa atin ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Bakit po tayo matatakot sa tao lamang, mga kapatid? Tao lamang na kayang kumiti lamang ng buhay. Ngunit, di ba yung mga tao dito sa mundo, mas may takot pa sila sa kapwa-tao, pero sa Diyos na nakikita yung mga patago nilang ginagawa, hindi po sila natatakot, mga kapatid. Di ba? Pero tayo ngayon, safe tayo dito ngayon sa kanyang kaharian. May protection, may favor po tayo, mga kapatid. Patuloy lamang po tayo sa pagsunod sa kanya. Dito sa mga sinasabi niya, na maging mapagpakumbaba, lumakad ng tuwid, lumakad ng may kabanalan. Yan ang gusto niya, mga kapatid. Wag na po tayong magmatigas, no? Wag na po tayong magmatigas kasi tayo lang din po yung mahihirapan sa huli. Tayo lang din po ang magsasuffer sa lake of fire kung tayo magmamatigas sa ating buhay ngayon sa lupa. Kasi po, ang gusto lamang naman ng Panginoon ay siyang tayo mapabuti, siyang tayo maligtas. Susundin na po natin, mga kapatid. Wag na po tayong magmatigas. So sabi po dito, no? Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sayon, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ito po'y awit ng kagalakan, mga kapatid. Na ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh.
at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. So, katulad ng pinahayag natin kanina, hindi na lamang to physical na Israel, spiritual na po ito. Na yung plano nga po ng Panginoon na siyang natupad po, no? Hindi na lamang po limitado sa mga physical na Hudyo, ngunit sa mga spiritual na po, no? Spiritual Diyos na mga kapatid. Talagang, ayan na, nandyan na po lahat, nagsama po, pinag-isa. Kung ito'y Old Testament, yun nga po ay foreshadowing po ng dito sa New Testament, mga kapatid. So, sabi po dito, no, ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Yan po yung nabanggit natin kanina, no, na dito sa kanyang kaharian, bibigay niya ang pangangailangan mo. Unahin mo siya. No, wala na kasi doon yung desire natin sa mga makamundong bagay. So, nandito na po tayo, lahat na, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Huwag tayo mag-alala. Diba sabi nga po niya dun sa panalangin, huwag kayong mag-alala kung anong iinumin, kakainin, dadamitin nyo. Dahil dito, kung nandito kayo sa kaharian niya, given na yan. Ipagkakaloob niya yan. Kahit hindi mo hilingin, ipagkakaloob niya yan. Basta, talagang maglingkod ka, di ba? Maglingkod ka dito sa kanyang kaharian at manatili kang tapat sa kanya. So sabi dito, no, sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot sa iyon. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Amen. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. So dito mga kapatid, no, nalaman po natin, itong Zephaniah mga kapatid, itong chapter 3 ng Zephaniah, ayan o sabi, aawit. Dito natin nalalaman na umaawit ang Panginoon. Mga kapatid, kita nyo, tingnan nyo sa English na English version nyo, na umaawit siya ng malakas ang Panginoon sa kasiyahan, sa kagalakan. Dahil dun sa mga nagiging tapat at sumusunod sa Kanya. Wait lang mga kapatid basahin ko dito sa English. Alam ko dito lang, hindi ko alam kung meron pang ibang books na nagpahayag na umaawit ang Panginoon. Sabi dito. Amen. So sabi po dito, nasaan na ba ako? Nawala na naman yung ko. Ayan. Sabi po dito, no, sa verse 17, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Ibig sabihin, talagang umaawit ang Panginoon sa kagalakan, mga kapatid. Di ba nakakatuwa? Nung nabasa ko nga ito, sabi ko, thank you, Lord. Ikaw ba naman yun, no? Yung umaawit yung Panginoon sa kagalakan dahil sa iyo, dahil sa pagiging tapat mo sa Kanya, sa pagsunod mo sa Kanya. Di ba? Nakakatuwa. Thank you, Lord. Maraming salamat po. So sabi po dito, no, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan, ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ng kahihiyan. Sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil. Diba? Kung tayo kinamuhian ng mundo, yung taong kinamumuhian ng mundo, ayaw ka ng mundo, dito ka sa Diyos. Yan o, yung mga tinakwil, talagang titipunin ng Panginoon at para sa Kanya. Papalitan ko ng karangalan ng kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito. Amen, mga kapatid, no? So, yun nga po, no? Kung tagusan po ito, no, hindi na lamang physical, kundi spiritual na, mga kapatid, dito na sa kaharian ng Panginoon. Pinag-isa niya na hindi na physical, kundi spiritual na po. Na talagang lahat pinagsasaluhan, no? Lahat kagalakan, peace, yung tayo sabi dito, no? Yung lahat ng kahihiyan, papalitan niya ng kagalakan, mga kapatid. Diba? Papalitan niya ng karangalan at magiging tanyag sa buong daigdig. Tayo, no, hindi ko alam kung saan book yun, na pag na-reveal na po yung kanyang mga anak, 'di ba, sa last days, sa kanyang pagbabalik, 'di ba? Marireveal lahat, no, ang dami. Medyo maano din, no, may ano din siguro sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga nanatiling tapat sa kanya, 'di ba? Magsasama-sama, no?
Ano na yun, excited na tayong makita yun, no? Kung sino-sino yun, no? Mga sa iba't ibang panig ng sulok ng mundo. Yung mga tapat sa Magkikita-kita na Panginoon. siya. Oo, tapos maging glorified body na no umiilaw na. Tapos, di ba? Excited. Amen. Thank you, Lord. Excited! Ate Thank you, Lord. Thessalonians. The Thessalonians ata siya. Thank you, brother. Ayan. Praise God. So, ayun po, no? Nakakatuwa dito yung nalaman natin no, yung sa verse 17 na umaawit ang Panginoon sa kagalakan. Dahil sa, ayan no, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ito po yun. Victory na ito, mga kapatid. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Tagumpay na ito. Kailangan nyo na lamang tiisin. Kailangan nyo na lang lakaran. At sa dulo, tagumpay na. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Amen. Thank you, Lord. Amen. So yun po mga kapatid, doon po nagtatapos yung Zephaniah. Baka may gusto po kayong idagdag. Lynn, yung about nga po dun sa sinabi mo na yung pagkakasala, yun nga po, no? Yung hindi porket nagkasala ka or nakagawa ka ng pagkakasala na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, ay tatalikod ka na. Hindi ganon Amen. kasi may pagpapatawad po yung Panginoon. Kaya kapag ginawa po natin yun, tumalikod po tayo sa pananampalataya, dun po tayo lalong mas mapapahamak. Kaya pang mas maganda na, i-repent na lang po natin at i-surrender po sa Panginoon. Kasi naman po sa talikuran po natin yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Kaya we need po talaga ng self-control and pag-surrender po sa Panginoon. Or kumbaga, paghingi ng tawad sa Panginoon po, araw-araw sa mga ginagawa natin, sa buhay po natin, mga brother and sister. Yun lang po, sister. Amen. Ayan o, yung repentance na tinatawag dito mga kapatid, pagbabago yun ha. Hindi lang yun basta paghingi ng tawad, kundi talagang pagbabago. Pagbabagong buhay. Yes po, Sis Angel. Ikaw na po. May dadagdag lang ako dun sa sinabi Sige, ni Sis Anton. Angel. Yung about dun sa pagkakasala, mga kapatid, alam naman natin na nasa evil world tayo. Nandito pa tayo sa mundo ni Satan. Kaya magkakasala tayo, pero nasa sarili po natin yan. Kung paano po tayo magkakaroon ng self-control sa sarili natin. At syempre, may conviction tayo eh. Bago natin gawin yan, 'di ba? Naka-convict na tayo kung dapat bang gawin o hindi. Amen. Kaya wag po natin babaliwalain ang conviction ng Panginoon sa atin kasi yun po yung magbibigay gabay sa atin upang yung bawat ginagawa natin sa ating buhay sa araw-araw ay hindi tayo basta-basta nagkakasala. Self-control ang pinaka-importante talaga. Kasi kung wala tayong self-control, magagawa natin yan. At kung wala tayong takot sa Panginoon, magagawa natin yan. Kasi kung may takot tayo sa Diyos, walang dahilan para gumawa tayo ng kasalanan. Walang dahilan para matukso tayo ni Satan eh. Kasi yung takot natin sa Panginoon ay mangingibabaw. Yun lang mga kapatid. Amen. Praise God. Amen Tama po po. yan, no? Takot. Kailangan po tayo, malaki po dapat ang takot natin sa Panginoon at na ma-offend natin siya, na masaktan na naman natin siya, ito yung pinakatakot mo ngayon eh, na mahiwalay kang muli sa Kanya. Di ba? Hindi natin nakaya. Kasi dati namuhay nga tayo na malayo tayo sa Diyos. Hindi na natin kaya. Kaya wag nating saktan ng Diyos. Talagang yan, ipairalin natin yung self-control mga kapatid. Sakto may tatapik ko yan. May papasok ko yan. Sa tulong ng Panginoon, kaya natin. Pero pagka Amen. walang tulong ng Yes, sa sarili lang natin, di natin kaya. Di talaga. Oo, hindi Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sir Jonathan, magre-request lang Faith po ako na ng hindi isang ka kanta. na magkakasala para hindi ka malagay sa pagkakasala. Amen. Yes, amen. Amen, brother. Ayan, start na po tayo. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig
ay pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 years old. Nag-English bigla, no? May isang lalaki doon na 38 na taon gulang na may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon. At nalaman niyang matagal na itong may sakit, kaya tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa akin lumusong sa tubig. Kapag kinakalawkaw na ito, sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Mga kapatid, dito po, ipinababatid po sa atin dito ng ating Panginoon na pananampalataya pa rin talaga. Kasi naniniwala po sila na yung pool o yung tubig na yun na kapag bumula ay kinakalawkaw daw po ng anghel. Pero ang paliwanag po dito ng Panginoon, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo na gumaling sa ganung bagay. Dahil po ang tunay na kagalingan lamang po na pinababatid sa atin dito ng ating Panginoon, ang tanging magpapagaling lang po sa atin ay ating pananampalataya. Dahil po kung tayo ay may matatag na pananampalataya sa ating Panginoon, kahit ano pa pong klase ng sakit ang meron tayo, ang pananampalataya na meron tayo sa Panginoon ay kaya niya po tayong pagalingin. Tanging pananampalataya lang po ay talagang kagustuhan ng Panginoon. Pananampalataya na buo ang puso na lumalapit sa Kanya. At ang sabi po dito, nangyari ito ng araw ng pamamahinga. Verse 10, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, "Ang taong nagpagaling sa akin ang nag-utos na buhatin ko at lumakad." Tinanong nila siya, "Sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad?" Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya. At sinabihan, "O, magaling ka na. Ngayon, huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Mga kapatid, dito po yung sinasabi. Di ba kanina po pinag-uusapan natin yung about sa kasalanan. Mga kapatid, tayo po na new creation na ng Panginoon, na tayo po ay binago na ng Panginoon. Nais pong ipabatid ng Panginoon sa atin na nilinis niya na po tayo. Pinatawad niya na po tayo sa ating mga kasalanan. Ang nais niya po dito, huwag na tayong magkasala. Huwag na natin hayaan yung sarili natin na magkasala pa. Kasi po, kapag tayo ay pinatawad na ng Panginoon, pero mas pinili pa rin po natin ang magkasala, mas matindi po yung balik na yun sa atin. Dahil nilinis na po tayo ng Panginoon, pinatawad na po tayo ng Panginoon, pero hindi po tayo natuto o hindi po natin binigyang halaga yung kapatawaran, yung paglilinis ng Panginoon sa atin. Mas matindi po ang balik nun kapag tayo'y nagkasala at nagpatuloy sa kasalanan. Mas bibigat po ang pakiramdam natin dahil mas pinili po kasi natin na mas pinili pa po na maging alipin pang muli ng kasalanan. Nilinis na nga po tayo ng Diyos. Nilinis na po tayo ng Panginoon. Kaya dapat po, hindi na po natin
upang sayangin o ulitin pa yung kasalanan na ginagawa natin. At ang sabi po dito, umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ito nga po yun, di ba? Yung mga Pariseyo, galit na galit sila sa Panginoon kasi nga nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang Panginoon, ang pinababatid niya dito, kahit pa sa araw ng pamamahinga, kung kailangan ng tao na gumaling, ay dapat pagalingin. 'Di ba? Hindi po kailangan mamili ng araw o ng anumang oras, yung pagpapagaling. 'Di ba? Kailangan po ng tao ng kagalingan. Yun po ang nais na ipabatid ng ating Panginoon. Dahil ang kagalingan po ay mananatili lamang sa atin sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, 17, pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos. At sa gayon, ipinapantay ang sarili sa Diyos. 'Di ba? Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. 19. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sarili ko lamang. Kung di ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Ganito rin po tayo, 'di ba? Ginagawa lang po natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon na gawin natin. Kagustuhan ng Panginoon na tayo'y maglingkod sa Kanya, kagustuhan ng Panginoon, ipahayag natin ang salita at katotohanan tungkol sa Kanya, yun po ang sinusunod natin. Kasi yun po ang kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. At ang sabi po dito, kaya kung ano ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Kanya, ay ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito, mga gawaing ipinapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Verse 21, kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, gayon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. 22, hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil binigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Ito na nga po yun, di ba? Ang Panginoong Hesus po ang hahatol sa ating lahat. Ginawa niya po ang lahat ng ito para po respetuhin siya at respetuhin ang Ama. At ang sabi po dito, nasa na tayo? Verse 23. Upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng paparangal sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa Ama, sa anak, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. 'Di ba? Kung hindi po natin nirerespeto ang Panginoong Hesus, hindi na rin po nirerespeto ang Diyos. Kasi nga po, iisa lang po sila. 'Di ba?
Kaya kailangan nating respetuhin ang Panginoon, magkaroon ng takot sa Panginoon bilang respeto na rin po sa Ama. At ang sabi po dito, verse 24, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano po ba yung ibig sabihin dito? Ang mga taong sumusunod daw po at sumasampalataya ng tapat at buong puso sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kasi inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano po bang kamatayan? Namatay po tayo sa ating mga kasalanan at binuhay ng Panginoon para magkaroon ng panibagong buhay na sumusunod sa Kanya, namumuhay sa Kanyang salita. At ang sabi po dito, verse 25, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga, na marinig ng mga patay ang salita. Patay means spiritual death, patay sa pananampalataya. Ang patay ang salita ng anak ng Diyos, patay sa pananampalataya sa Panginoon. At ang makinig sa Kanya ay mabubuhay, 'di ba? Ito tayo. Nakinig, pinakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya po nung mamatay tayo sa pagkakasala natin, nung pinatawad tayo ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng panibagong buhay upang itama ang ating pamumuhay. At isinasabuhay na po natin ngayon ang kanyang mga salita. Nandito na po tayo sa tamang daan na sinusunod natin ng maayos, matiwasay at matuwid ang salita ng Panginoon. At isinasabuhay ang kanyang salita. At ang sabi po dito, verse 26, may kapangyarihan ng Ama na magbigay buhay. Gayon din naman may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihan ito. 'Di ba? Kaya nga po mga kapatid, tama yung sinabi kanina ni Sister Bless na huwag po tayong matakot sa tao na kayang pumatay lamang ng katawan. Pero matakot po tayo sa Diyos na kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. At ang Diyos lamang din po ang nagbibigay buhay para sa atin. Diba? Ang sabi po dito, ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng mga patay ang aking salita. Mga patay, which is patay sa pananampalataya sa Panginoon, na hindi ang tawag dito, panahon na maririnig ang lahat ng mga patay ang sa aking salita, 'di ba? Yung mga patay pa sa pananampalataya sa Panginoon, kagaya natin, 'di ba? Noon patay tayo sa pananampalataya, hindi natin alam, 'di ba? Pero tayo nabuhay, yes, spiritually dead. Patay sa pananampalataya sa Panginoon, pero nung malaman at marinig natin ang salita ng Panginoon, kasi nga 'di ba sabi niya, ang aking mga tupa, pag narinig ang aking boses, ang aking salita, ay sumusunod sa Kanya. Tayo po yun noon. Isa niya po tayong tupa, nung marinig ang Kanyang salita, tayo po ay nabuhay. Nabuhayan. Nabuhay yung spiritual natin sa Kanyang salita, nang hanggang ngayon ay bitbit po natin na nagbibigay buhay patuloy sa atin, di ba? Kaya marami pa rin naman po ang naliligaw, patay pa rin sa pananampalataya, na makakapakinig pa rin ng salita ng Panginoon. Ang kailangan lang ay buksan nila ang kanilang mga puso sa pagkatok ng ating Panginoon sa kanilang mga puso. At ang sabi dito, 29, at babangon sila mula sa kanilang libingan, ang gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan, 'di ba?
Bibigyan ng Panginoon ang mga taong gumawa ng mabuti. Ano po ba? Hindi lang to basta mabuti ha. Gumawa ng kanyang tungkulin sa ating Panginoon. Di ba? Gumawa siya, ginawa niya, sinunod niya yung salita ng Panginoon, ipinamuhay niya ang salita ng Panginoon, binago niya ang kanyang pamumuhay. Pero yung mga gumawa ng masama ay kanyang parurusahan. Ito po yun, yung mga taong slave o alipin pa rin ng mundong ito. Kaya nga 'di ba ang sabi nga po sa Romans 6 verse 23, 'di ba? Ang ang tawag dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, 'di ba? Kaya kapag gumawa ka ng kasalanan at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, ang iyong hatol sa iyo ay kamatayan din. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? At ang sabi po dito, ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, wala akong magagawa kung sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magdududa kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na taga-bautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang pagpapatotoo. Isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at magligtas. Di ba nga kasi, ang mga tao kasi hindi sila maniniwala hanggat hindi sila nakakakita. Di ba? To see is to believe. Pero mali. Mali. Di ba? Bakit mo kailangan makita muna bago mo paniwalaan? Ang laban sa spiritual, unseen. 'Di ba? Maniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Kasi pag ang paniniwala mo ay tapat sa Panginoon, ipapakita niya sa iyo ang katotohanan tungkol sa kanya. Malalaman mo ang katotohanan tungkol sa hindi mo nakikita sa ating Panginoon. At ang sabi dito, anong verse na tayo? 35. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo na kahit saglit lang. Ngunit, may nagpapatotoo po tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga pinapagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ay nagsugo sa akin. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Amen. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang nagsugo. Yun nga, di ba? Kapag hindi ka nakinig at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ka na rin sumasampalataya sa ating Diyos Ama. At ang sabi po dito, 39, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo sa akin, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga po yun, di ba? Nag-aaral ka ng theology, sinasaliksik mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo naman makuha ang totoong kagustuhan ng salita ng Diyos.
Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoon, ikaw mismo ang lumapit sa Kanya. Ikaw mismo ang kumilala sa Kanya. Hindi mo kailangan ng kahit sinong magtuturo sa'yo dahil ang turo ng mundong ito ay iikutin lamang ang iyong utak at lilituhin lamang. Pero ang salita ng Diyos na ikaw mismo ang lumapit sa Kanya, mas bibigyan Kanya ng sariling katalinuhan na galing sa Kanya. Ang wisdom ng Panginoon ang ipagkakaloob niya sa'yo para maunawaan mo ng mas malalim ang salita ng Diyos. Tayo mismo ang kumilala sa Diyos. Tayo mismo ang sumaliksik sa salita ng Panginoon. Dahil kung iaasa mo lamang yung karunungan sa tao, malilito ka lang, madidisib ka lang. Maliligaw ka, pero kung ang puso mo ay sasaliksikin ang salita ng Diyos, napakadaming revelation ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya mali na magtiwala ka sa karunungan lamang ng Diyos, sa karunungan lamang ng tao. Maniwala ka sa karunungan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin. Kasi siya mismo ang maglalahad sa'yo ng karunungan, ng mga sikreto sa salita niya. Kasi kapag ikaw ang sumaliksik sa Kanya, ang daming revelation, yung mga katanungan po natin sa ating mga puso, ang hindi ang makakapagbigay ng kasagutan lamang ay ang Panginoon, ang salita lamang niya. Kasi kung ang katanungan mo sa puso mo ay itatanong mo lang din naman sa kapwa mo, hindi ka masasagot niyan kasi aaralin niya rin ang salita ng Diyos para magbigay ng kasagutan sa iyo, 'di ba? Bakit kailangan mo umasa doon sa aaralin niya? Pwede mo naman din malaman ang salita ng Diyos na ikaw mismo, sarili mo mismo, 'di ba? Sariling paghahanap po sa ating Panginoon. Yes, Sir Jonathan. Yes, amen. Totoo. Ayan. 41 na tayo mga kapatid. Kaya wag po tayong umasa sa mga nagtuturo. Kagaya sa amin, even us na nagtuturo sa inyo, wag po kayong umasa sa amin. Mas maigi po na kayo mismo ang maghanap ng buong puso sa ating Panginoon. Diba? 41, hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Amen. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Di ba? Nagtuturo sila ng salita ng Diyos, pero ang puso nila ay malayo. Nagtuturo sila ng salita ng Diyos, sasabihin nila, mahal nila ang Panginoon, pero ang puso nila ay puro kasinungalingan ang nilalaman. Di ba? At ang sabi po dito, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumarating sa sarili niyang pangalan, di ba? Pero kung may dumarating sa sarili niyang pangalan, ay tinatanggap niyo. Ito nga yun, di ba? Inilalahad sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos, ayaw niyong tanggapin. Pero yung mga taong nagbibigay ng motivation na magkakaluwag sa sarili ninyo, akala nyo makakabuti sa inyo, ay grabe, tinatanggap nila. 'Di ba? Nabago daw ang buhay nila sa iisang motivation. Sa iisang verse na nagbigay motivation sa kanila, hindi nila alam, yung verse na yun sa taas at sa dulo, may kasunod. Hindi na nila inalam kung ano yung ibig sabihin ng whole context na yun. 'Di ba? Bakit ka maniniwala sa isang verse lang? Kung ang kasunod nun ay may mga kasabihan pa, may mga context pa na ipinapaliwanag ang Panginoon. Di deceive ka. 'Di ba? Di ligaw ka. 'Di ba? Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, siya ang tanggapin at hindi ang mga taong dumarating para sa pansarili lamang nilang
ang tawag dito, para sa pansarili lamang nilang, ikakataas, ikakaangat, di ba? Fame, di ba? At ang sabi nga po dito, verse 43, ay 44 na tayo, Charles. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo, di ba? Paano sila sumasampalataya kung ang hinahangad nila ay ang palakpak at papuri ng tao? Diba? Asan ang pananampalataya dun sa Panginoon, sa Diyos? Ang hangad mo papuri ng mga tao. Diba? Di sarili mo na ang inaangat mo. Imbis na ang iangat mo ang salita ng Diyos. At ang sabi po dito, at hindi ang papuri na nag-iisang Diyos. Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang nag-aakusa sa inyo, dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat ng tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko, di ba? Mga kapatid, makikita po natin sa Deuteronomy yung about sa sinasabi ng Panginoon dito na isinulat ni Moises. Basahin natin, mga kapatid. Wait lang po, ha. Ayan, Deuteronomy chapter 18 verse 15. Ayan. Basahin na lang po natin ng buo para mas maliwanagan tayo. Charles, kaya bang hanapin yung Ang mga propeta, ang mga bansang ito, na palalayasin ninyo na sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na ang inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo niya tulad ko. At kailangan makinig kayo sa kanya. Chapter 18, verse 15. Basahin na lang natin pababa. Sige, hintayin kita para mabasa din nila. Ayan, basahin na lang natin to ng buo, mga kapatid, para mas maliwanag siya. Okay na, Charles. Sorry ha, kasi continue po, sister. Ayan, sige. Ang sabi po dito, ang mga propeta, ang mga bansang ito na papalalayasin ninyo na sumasangguni sa mamangkukulam at mga manghuhula, pero kayo pinagbabawalan ng Panginoon na ang inyong Diyos sa paggagawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos na isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangan makinig kayo sa Kanya. Ang tinutukoy po dito ang ating Panginoon. Tukoy po. Sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos na magtipon kayo kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag niyong paiparinig sa amin ang boses niyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami. Diba? 17, kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipapasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong
sabihin sa kanila, parurusahan ko ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita at sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan, at kailangan patayin ang sinumang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Amen. Maaaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon ang mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon na hindi mangyayari o magkatotoo. Ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon, gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa kanya. Ito na nga po yun, mga kapatid, ang sinasabi ko. Huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga taong nagtuturo. 'Di ba? Marami kasing mga 'di ba, nag-aaral sila, pero hindi natin alam yung tinuro din sa kanila, yung napag-aralan nila ay tama ba? Maging maingat tayo sa pakikinggan natin kasi pwede tayong maligaw. Kaya nga po ang inaano sa atin ng Panginoon dito, magtiwala tayo sa kanyang salita lamang. Ang salita lamang niya po ang gusto niyang paniwalaan natin at wala na pong iba. Kasi ang kanyang salita, matalanghaga man, ay may kasagutan siyang ibinibigay. Ayan mga kapatid. Ayan, okay na po. Tapos na po tayo. Nawa meron kayong naunawaan sa ating lalo na doktrina nila iba-iba. Amen. Praise God. Sister Bless, Daniel, baka may gusto kayong i-add. Diba? Yun nga, wag tayo magtiwala. Basta-basta sa mga nagtiwala, kailangan talaga natin maging mapanuri. Dito lang sis Angel, yung sa Rinig simula. po, hello. Sige brother, Ayan. dito. Oo. Ayun po, ano din, talagang kaya nga po tayo pinagkalooban din talaga ng Panginoon na magkaroon din ng discernment to discern every person na nagtuturo kung ayon ba sa will ng Panginoon yung tinuturo niya or hindi. Kaya talaga magkaroon tayo ng maayos na pagbabasa ng salita ng Panginoon para hindi tayo ma-lead astray, katulad nga po ng mga nangyari sa amin before namin makita yung kingdom niya, before namin mahanap yung katotohanan, talaga pong binasa namin ng binasa, sinik namin ng sinik, kung ano man po yung katotohanan na ipinababatid sa atin ngayon ng Panginoon sa kanyang kasulatan, na magkaroon po talaga tayo ng maayos na pagbabasa, na tayo mismo yung maghanap sa kanya upang alam natin, malaman natin yung pinababatid niyang katotohanan sa bawat isa, lalong-lalo na po ngayon, sa panahon ngayon na marami nagtuturo ng kanyang salita na wala nga po sa will niya at malayo po sa will niya, lalong-lalo na po yung sinasabi nga po ng mga katuruan sa church na prosperity gospel na walang rebuking at walang pagtatama sa buhay ng mga tao. Kaya po talaga magkaroon po tayo ng discernment kung ito po ba yung nakakapagpabago sa buhay natin or ito po yung nakakapag-please lang sa atin, lalo na magkasala na magkasala. Kasi kung di naman po nababago yung pamumuhay natin, wala lang rin po itong patutunguhan, kundi kapahamakan din lamang, katulad po ng ginagawa nila sa kanilang mga buhay, kasi di naman po natin alam kung ano po yung pamumuhay nila. Baka nga po sa likod nila is nagawa pa sila ng pagkakasala, di ba? Marami nga pong pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos pero may kabit. Kaya po mag-iingat po kayo. Yan lang po. Maraming salamat. Yun, tag dito, dun lang sis Angel sa simula, yung sa napagaling na dito healing at the pool on the Sabbath. Kung ihahalin tulad lang yun sa atin. So tayo yung itong paralyzed siya, no? Tama, or invalido. Invalido ba siya? Invalido siya. So, nagaantay siya doon na mag-aano sa kanya doon sa pool para nga siya ay gumaling doon sa sinasabi lang na nakapagpapagaling na pool. So, kung i-connect sa atin, mga kapatid, tayo yun nag-iimbalido tayo dahil sa kasalanan, namuhay tayo dito sa mundo dati, di ba? Nung wala pa tayo sa Panginoon. Alam mo yun, yung parang hopeless tayo. Yung
yung hope natin, pinuput lang natin dito sa mundo na akala natin maliligtas tayo ng ganito, mga simbahan, church, religion. Diba? Akala natin nandun eh. Pero, hindi pala. Malilid astray lang pala tayo. Pero nung the moment, nung tinawag tayo ng Panginoon, na tayo ngayon, di ba, imbalido, naka-chain tayo sa sin, niligtas tayo, talang nilinis tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo. So, sabi nga ng Panginoon dito, di ba, get up, take up your bed and walk. Yung dati, yung take up your bed, yung dati yung bed mo, yun yung sumusuporta sa'yo dahil imbalido ka. Tayo, yun yung dati. Di ba? Pero ngayon, sabi ng Panginoon, di ba, get up, tumayo ka. Bitbitin mo yan. Bitbitin mo yung bed mo at lumakad ka. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, di ba? Nung kung disipulo ka ng Panginoon, deny mo ang sarili mo, ibitbitin mo ang krus, tanggihan mo yung sarili mo, a death to self every day, bitbitin mo yung burden na yan. Tapos, lumakad ka ng tuwid sa Diyos. Sumunod ka sa Kanya, sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. So, sabi nga ng Panginoon, nung sinabi niya, be healed and took up His bed and walk. So, yun mga kapatid, no? Yung mga pinapagaling ng Panginoon, nagsisimbolize din sa atin dati na tayo yun. Kasi alam naman natin na yan mga karamdaman din ay connection din po yan sa sin. Kaya nga, palagi pag may nagpapagaling ng Panginoon, nila sinasabi niya, di ba, your sins are forgiven. Kasi nanggaling po talaga yan eh. Sa ano, yung mga ganyan, mga sakit na yan, sa sin. Nanggaling po talaga lahat ng yan, yung mga tawag dito, yung mga, di ba, mga ano, mga demon-demon, mga na ano, spiritual, yon spiritual po talaga siya. So, yun lamang, no, Panginoon lamang ang tanging makakapagpagaling sa atin, tanging makakapag-ahon sa atin dyan sa ating karamdaman, which is, yan nga, kung imbalido tayo sa sin dati, ang Panginoon lamang ang tanging makakapagligtas at makakapaglinis sa atin, sa ating mga kasalanan. Tanging makapagpapalaya sa atin. Diyan, sa sitwasyon nating iyan. Hindi po tayo, katulad nito, nung imbalido, umaasa siya dun eh, sa mundo, umaasa siya dun na dun siya gumaling eh, na dun siya maligtas, na kung i-relate nga natin, dun natin hinahanap dito sa mundo. Dito natin hinahanap, pero wala pala dito. Tayo pala yung hahanap sa kaharian niya. Tayo yung magsisik sa kanya. The moment na sik na natin siya, yun na yun. Ito yung kanyang salita. Lagi nating binabasa, pinapakinggan, diba, sinusunod, sinasabuhay. So, yun lamang mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Kailangan talaga natin, ang Panginoon talaga ang ating pagkakatiwalaan sa lahat. Shalom. Ayan, maaga tayong natapos mga kapatid. Makakapagpahinga po ang lahat ng maaga. Siguro tayo ay manalangin na. Ayan. Tayo po'y pumikit at iyo po ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabing ito na kami po'y binusog mo na naman sa iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, kasi kami pinagsama-sama ninyo, hindi sa aming laman, kundi sa inyong espiritu. Maraming salamat, Panginoon, kasi ang iyong salita ang aming nagiging lampara at ilaw patungo sa inyo. Ama, panalangin po namin ang maging matatag ang bawat isa, ang pananampalataya ng bawat isa. Panatilihin ang apoy ng aming pananampalataya ay lumiliyab. Kaawaan at patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang aming nagagawa. Ganun na rin po ang mga taong bulag pa rin sa katotohanan tungkol sa inyo. Ang mga taong matitigas pa rin ang kanilang mga puso na ayaw pa rin tanggapin kung ano ang nais ninyo na ipabatid sa bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang pasasalamatan at pupurihin namin sa buhay namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa lubos at labis mong pagmamahal. Sa pagmamahal na pinupuno mo kami sa araw-araw. Ang sakripisyo mo ang nagbibigay buhay sa amin. Ang sakripisyo mo sa krus ang nagligtas sa aming mga kasalanan. Buhay mo ang iyong inalay
para kami matubos sa kasamaan ng mundong ito. Kaya ang buhay din po namin ang aming iaalay para maipahayag ang iyong salita at ikaw lamang ang aming sasambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagmamahal at pagpapagaling mo sa bawat sakit na aming nararamdaman. Hinihilom mo kami, Panginoon. Hindi mo kami hinahayaan na mawalay sa iyong piling, Panginoon. Mas binibigyan mo kami ng katatagan at kalakasan na mas lalo pa naming hanapin at kilalanin ka. Dahil ang sabi mo nga, Panginoon, kami ang dapat ang humanap sa inyo. Hindi dapat kami umasa sa mga taong napapakinggan lamang namin, kundi kami mismo ang lumapit sa iyo at magpakumbaba. Kaya, Panginoon, nandito kami, lubos at labis na nagpapakumbaba sa inyo, na kami ay biyayaan mo ng iyong katalinuhan at karunungan upang mas malalim namin maunawaan ang iyong salita. At sa ipagkakaloob mo na revelation sa iyong mga salita, aming ito'y tinatanggap. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Nawa sa gabing ito ay gabayan mo ang bawat isa sa amin. Alam namin na ang mga kaaway ay patuloy ang attack sa kahit anumang gawa na ginagawa namin. Ilayo niyo kami sa anumang klaseng temptation o anuman ang pinuput sa amin ng mga kaaway, lalo na po ang pride, doubt, envy na nararamdaman ng bawat isa sa amin. Panginoon, linisin mo po ito. Dahil hindi po ito galing sa inyo, ay ito'y galing sa kaaway. Wala pong otoridad ang kaaway sa amin, kundi kayo lamang po ang may karapatan sa aming buhay. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito itinataas ko sa inyo. Dinggin ang panalangin ng bawat isa sa amin. At patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Muli, ikaw lamang ang pupurihin, sasambahin at dadakilain sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. For all this, the kingdom and the glory and the power in the name of the Lord Jesus Christ. The Father, the Son, and the Holy Spirit. One body, one baptism, and one God, and one living God. In Jesus' name, our Lord. Amen. Amen. Shalom mga kapatid.